Dahil may bagnet nga tayo dito na binigay ng ate ko noong December 16 pa, lulutuin ko na nga ito at gagawin ko ngang kare-kare. Konting gulay nga lang yung ilalagay ko at kokonti lang din naman yung bagnet. Kaya bumili lang ako ng isang tali ng pechay, sitaw, saka isang perasong talong. At syempre, bago tayo magluto, kailangan muna nating malinis yung mga gulay o mahugasan itong mabuti. Gagaya ng talong, ng sitaw, saka ng pechay. Then hihiwain ko na nga ito. At hindi nga pala mawawala pagka magluluto ka ng kare-kare ay yung bagoong saka yung peanut butter. Bumili lang ako ng peanut butter dun sa tindahan na halagang 15 pesos. Saka rin pala at swete para pampakulay dun sa sabaw ng ating kare-kare. Pag na-prepare ko na nga lahat yung gulay kasama na yung bawang at sibuyas, nagpakulo na pala ako ng tubig at isa-isahin ko na nga dito idip yung mga gulay or kung blanch ba kung tawagin. Ayaw ko kasi ng overcook yung gulay para medyo crunchy siya pagka kinain, lalo na yung sitaw. Yung iba namang nagluluto ng kare-kare ay piniprito yung talong saka yung sitaw. Iba-iba talaga tayo ng version ng pagluluto. Then sinet aside ko muna lahat yung gulay. Tas nagkanaw na nga pala ako ng 2 kutsara ng cornstarch sa tubig. Ito naman kasi yung gagamitin natin mamaya para lumapot yung sabaw. Tapos ay simulan ko na nga yung paggisa ng bawang at sibuyas. Madali lang namang magluto ng kare-kare. Yung iba nga nito nagluluto ay may nabibili ng mamasitas na mixture. Medyo pricey din kasi yon kaya hindi na ako gumamit nun. Pagkagisa ko ng bawang at sibuyas ay naglagay na ako ng tubig. Sinunod ko na rin yung katas ng atswete at naglagay na rin ako ng Knorr cubes. Tapos ay nilagay ko na rin itong peanut butter. Then pag kumulo na ito ay lalagay ko na nga yung tinimpla ko kanina ng cornstarch. Pag medyo lumapot na yan ay okay na. Tapos ay isusunod ko naman itong bagnet. Hihiwain ko lang ito ng maninipis. Pasalubong ito sa ate ko, galing nga pala ng Ilocos. Tapos ay binahagian niya kami. Medyo nahirapan lang ako sa paghihiwa kasi nga galing ito sa freezer kanina. Hindi pa siya masyadong lumambot. Pagkatapos ko nga itong mahiwa, ay piprituhin ko muna saglit para mainitan naman siya or mag-crispy siya ng kahit bahagya. Mahina nga lang yung apoy ko dito at baka naman masunog. Luto na rin naman ito at iinitin lang. Naisipan ko lang isahog ito sa kare-kare. Napanood ko kasi ito kay Ninong Rai na gumamit siya ng crispy pata or bagnet do sa pagluluto niya ng kare-kare. Pwede rin namang hindi. Yung iba naman ay ginagamit dito ay yung karne talaga na ikaw magpapalambot. Kagaya na lang ng tuwalya ng baka. At dahil naiprito ko na nga ito, ay sasalin ko na nga sa mangkok yung sabaw ng kare-kare. Inilagay ko na rin yung gulay na pinalambot ko kanina. Dahil oras na rin ng pananghalian, ay kakain na kami. Yun nga palang bagoong ay hindi ko na niluto kasi tama na naman yung lasa nito. Pero kung gusto nyo naman ng mas maalat o tama yung lasa, ay pwede ka naman maglagay ng bagoong, lalo na kung may sili. Tara, kain na tayo. Nang makapananghalian na ang lahat, kain tayo!